Candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? Well, may kasabihan na better late than never. Yun, ang putangin na pinakakagaguhang narinig ko sa isang politiko. So, iboboto mo ba to? Ito lang question ko sa mga nanonood ngayon. Iboboto nyo ba tong gunggo na ang sasabihin sa'yo better late than never? So, ibig sabihin, Tito Soto, kung nangako ka, kung ano yung ipinangako mo ngayon, after 5 years, dun mo lang gagawin, yan ang isasagot mo sa amin, at least tinupad ko, better late than never. Saan ka makakakita ng mga kumakampanya, tumatakbo bilang mga lingkod bayan? Gusto nila na ganito ang mga utak nila, better late than never. Kumbaga, better late than absent. Kapag ka ikaw Pilipino, nangangailangan ka ng tulong, hindi ka na dapat pinag-iintay. Kaya nga noong kampanya, pinili namin, noong 2022, pinili namin si Isko kasi bilis kilos. Kailangan natin yung mabilis na kilos. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Ayun! Oy, magandang hapon. Magandang araw. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Dito na naman tayo. Ang Boss Dada ninyo. Ang pinakamamahal nyong si Boss Dada. Ang pinakawalang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Mabuhay. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, balon-balunan, atay, puso at kaluluwa ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, mandurugot, mandurugas, sinungaling, mambubudol, adik, bangag, sindikato, kuratong balileng, mga Judas, Barabas, Santanas, Hestas. Mga bossing, kamusta naman po kayo dyan? Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga banateros dyan na walang sawang manood, mag-subscribe, mag-like, mag-share ng lahat ng mga video ni Boss Dada TV. Siyempre meron din po tayong Facebook. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada Official, kung saan ang ating mga basher ay naglipa na. Oy, kayong mga basher ko, utangin na ninyo, may panawagan ako sa inyo. Kayong mga kupal kayo, baka naman bago kayo mambash, siguraduhin nyo muna na may mga kisame yung mga bahay ninyo, at saka mga nakapalitada yung mga dingding ninyo, at siguraduhin ninyo na inyong mga kubeta may mga flash, at saka may mga flash at bidet na. Tanginan nyo, ang lalakas nyong mga asar dyan sa social media. Mga patay gutom naman kayo mga hampas lupa kayo ang hilig nyong manita sa post ng may post Pag tinignan nyo mga profile picture nyo, putangin na yung mga sampayan nyo, mga kable ng kuryente pa yung mga yung mga profile picture nyo, yung mga bubong kinakalawang na palagyan ng mga palagyan ng mga kisame yan. Bago kayo manita sa buhay ng may buhay, siguraduhin nyo na yung inyong mga buhay
ay nakakaluwag na sa buhay. Baka mamaya niya, putang ina nyo, wala na kayong makain. Inunan nyo pang bumili ng load para magkaroon lang kayo ng minuto sa Facebook at makapag-comment sa lahat ng mga kinabibisitan yung mga vlogger. O yung mga kupal. Putang ina ninyo. Hindi pa buhay. Hindi pa ipinapanganak. Ang basher na tatambay sa utak ko. Dehins, hindi nyo ko kaya. Pinaglihi ko sa sama ng loob. Kaya kung nasasaktan kayo sa mga pinagpo-post ko at nasasaktan kayo sa mga content ko, mga kupal kayo, mga kumag kayo, mga putok kayo sa buho, huwag kayong manood. Itong channel na to ay hindi para sa mga mababait. Ang channel na ito ay para sa mga matatapang, mga siga. Ang channel na ito ay para sa mga palaban. Bawal po ito sa mga sintu-sinto. Bawal po ito sa mga loyalistang mga bobo. Oo, kailangan dito matatagang kalooban mo. Kung gusto mo yung tahimik na vlog, pumunta ka dun sa vlog ng mga pipe. Tapos magsenyasan kayo. Mga buwisit kayo. At syempre, ito na naman nga tayo mga bossing. Tayo na naman ay magkukwentuhan patungkol sa mga malulupit na mga issues ng bayan natin. Nako po! Ay talaga naman napakaraming problema ng Pilipinas ngayon. Oy, Happy Labor Day nga pala. Happy Labor Day sa lahat ng mga trabahador sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati dyan sa ibang bansa. Lahat ng mga trabahante. Lahat ng mga nagtatrabaho. Abay, ito ang araw ninyo. Dito sa Pilipinas, holiday. Kaya naman pala lumabas ako kanina, putragis siya ng luwag ng EDSA. Pero napakainit. Sabi ko, ba't ang init-init sa Pilipinas? Paano hindi init sa Pilipinas? Lahat ng demonyo sa gobyerno nagsama-sama. Napakainit. Oy, mag-ingat kayo ha. Huwag kayong bilad ng bilad sa araw kung ayaw nyo ako maging kakulay. Pero ako kasi meron ako swimming pool dyan. May swimming pool kami. Pag tinitingnan ko yung swimming pool namin mula rito sa aking bahay, putragis, ang daming tao. Tapos may mga bata. Ayaw ko pag may bata pag may bata nagsiswimming, umiihi sa swimming pool yan gusto ko sana magpalamig, kaya lang sobrang busy naman natin sa pangangampanya. Sobrang busy natin sa mga shows natin. Pero syempre, speaking of kampanya, ayan, ikakampanya natin ng Team Duterte. Ayan walang labis, walang kulang. Bumoto na po yung mga taga SMNI na mga taga Davao. Nag-absentee voting na po sila. Nakauna na po ang Team Duterte. At pagdating ng kampanyahan ay ng eleksyon. Pagdating ng eleksyon huwag niyong kalilimutan mag-wear ng kulay green. Yung mga green-minded, saka na yan. Damit muna kayo ng kulay green para to show that we are united and to show na ang ating mga ibinoto ay Team Duterte, PDP laban straight. Walang maiiwan Walang maiiwan, 10 yan. Package deal yan. Hindi pwedeng, pipiliin ko lang si ganito. Hindi pwedeng ganun. Kailangan 10 yan. Di bali ng 10 lang, wag nyo nang dagdagan ng 2. Wag nyo paghihiwalay-hiwalay ng mga ito. Magkakadugtong ang plataforma ng mga ito. Okay, please lang. Please lang ipakita natin sa mga putrages. Alam nyo ba na nagkakagulo na ang mga punyeta? Nagkakagulo na sila sa kanilang grupo. Noong nakaraan, meron nag-leak na dokumento, Project Horus. Yung Oplan Horus nila. Kung saan nakalagay doon, according doon sa listahan or sa nileak ng The Manila Times, nakalagay doon yung mga naganap nitong mga nakaraan. Yun yung
inuna si Pastor Apollo Kibuloy. Unang kinana si Pastor Apollo Kibuloy, tapos yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, pagkaso kay Senator Bongo at kay Bato, yung pagkaso kay VP Sara, nakalagay yan lahat at nangyayari pa yan hanggang ngayon. Tingnan nyo ngayon si VP Sara, di ba? Pinatatawag na ng piskalya dahil dun sa ikinaso sa kanya. Doon sa kanyang isang galit na galit siya nung nakakulong yung kanyang kaibigan diyan sa Kongreso na talagang siya'y nagwalwal. O yun, kinasuhan na siya doon ng inciting to sedition at grave threat. O so yung Project Horus na yun, i-ano ko yun, i-screenshot ko yung Tagalog, ipopost ko dito, ipapakita ko sa inyo. Talagang kabang-kaba na sila. Mantakin mo si Bongbong Marcos, pagka naglalakad, putangin ng yan, wala nang bodyguard halos. Oo, kasi hindi naman siya pinagkakaguluhan ng tao. O kita mo to si Inday Sara, kahit saan magpunta, talagang ang mga kamera nakatutok sa mukha niya. Ito si Bongbong, malayang nakakapaglakad. Yung mga bodyguard niya, minsan inaantok na nga daw dahil wala ni miss ni magpa-picture. Walang may gusto dito kay Bongbong na ito. So imaginein mo, ganyan kagalunggong, ganyan kagunggong yung nangangampanya sa alyansa. Putangin na, anong panalo ng alyansa na yan? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kabobo yung iilang mga miyembro ng alyansa. Pag-uusapan natin yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ayan. At ayan makikita natin dito sa Team Duterte. Ayan Jimmy Bondoc, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata Marcoleta, Rodriguez Salvador at si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. Yan po ang bago kayo bumoto sa ibang mga Duterte, ang akin lamang pong hinihiling, unahin nyo na yung number 53 sa balota. Nasa may bandang kanan yan, pangalawa. Sumunod kay Kirubin. Baka naman matantusan nyo pa si Kirubin Ayan, Pastor Apollo Kibuloy, number 53. Mag-practice na kayo ngayon magtantos. Huwag sobra. Di baling at least 80%. Wag lang sobra, gumawa na kayo ng listahan. Hindi nyo masasaulo yan. Ako nga, ang tagal-tagal ko na kinakampanya itong mga to, hindi ko masau sa ulo. Kaya parang awa nyo na. Kasi si Admar daw, nung bumoto siya, bilang siya ng bilang kasi nga, wala siyang listahan. Bagamat kilala niya itong mga to, kinakabahan siya. Kaya kailangan gumawa na kayo ng listahan. Bilangin nyo yung listahan. Dalin nyo yon sa botohan, yun ang tantosan nyo. Una nyo sa listahan dapat si Pastor Apollo Kibuloy. Mag-green kayo ayan Siyempre unang-una sa lahat number 53 para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Pastor Apollo Kibuloy for Senator. Ayan. Ano na yan, napakaganda ng ngiti ni Pastor dyan. Hindi ba kung gusto nyo magkaroon ng buhay na katulad ng ginhawa ng buhay ng mga taga-KOJC, abay dito na kayo sa magaling na leader nila. Maranasan man lang natin ginhawa itong itong presidente natin, walang silbi. Ayan, sige na, magsimula na tayo. Ayan na nga. Pindot ko. Ayan na nga. So magsimula na nga tayong magbali-balita mga bossing. Yun na natin. Patahimikan na natin tong magandang background music natin. Ayan. So ipapaalala ko lang sa inyo, di ba, nung nakaraan, topic natin. Si Inday Sara, dyan sa Maynila, ay talaga naman nagwalwal. Si Inday Sara, mga bossing, ay talaga namang sinagot lahat ng mga issues. At syempre, itong anak niya, etong anak ni Abante, di ba, nung pinakita natin to, di ba? Yan, yung anak ni Abante, gigil na gigil dyan. Para maalala natin kung ano ang pinagsasasabi ng anak ni Abante, ipi-play natin ulit. Yung mga litanya nitong anak ni Abante, nagigil na gigil, galit na galit, gustong manakit. Aawayin pa si VP Sara. Anong sabi natin sa anak ni VP ni Abante? Oy, mamaya na yan. Ano masasabi natin sa anak ni Abante nung nakaraan? Di ba sinabi natin sa kanya,
be careful what you wish for. Baka mamaya, yak-yak ka ng yak-yak dyan, tapos hindi mo naman pala alam yung mga pinagsasasabi mo. Sabi ko sa'yo, napakagaling ng mga Duterte supporter. Kaya nga tayo pinatatahimik ng gobyerno dahil sobrang galing natin. Nakahanap tayo ngayon ng sabi ko sa'yo, di ba, nung sinabi mo na wala naman kayong ganito, ganyan. Di ba, sinabi ko na sa'yo noon na, hoy, mag-ingat ka. Oo, mahirap hilain pababa ang taong nagtatrabaho. Ang isang lingkod bayan na walang ginawang mali, mahirap hilain pababayan. Kaya nga, kung makikita nyo, naglagpakan na yung mga survey na mga putang inang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Si VP Sara pataas pa ng pataas. Pinagkakaguluhan pa. Hindi ba? So, eto yung sinabi nung anak niya at sasagutin ni VP Sara yan. Kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Oy, komedyante ka? So ayan na, galit siya. Utang na, gulo pa ng buhok, ang laki pa ng tiyan. Ano yan, mayoma ba yan? Gigil na gigil ah. Sige, diretso. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag. Yun. Patay tayo. Wala daw ambag si VP Sara. Sige, sabihin na natin, walang ambag. Hindi natin isasali si Pangulong Duterte. Dahil si Pangulong Duterte sa buong Pilipinas, may ambag yan. Baka mamaya yung passport mo, 10 years na yan. Baka mamaya, konsihala, yung driver's license mo, 10 years na yan. Yung lisensya mo sa baril, baka mamaya, 10 years na yan. Huwag mo sabihin walang naitulong, ha? Sabi ko nga sa'yo napakahirap siraan ng mga taong nagtrabaho talaga ng sapat. Kita mo, yung tatay mo, pinakita lang yung picture, nag-iiyak ka na. Sino ba mga sumisigaw nung mga binabansag sa tatay mo, yung mga tao dyan sa inyo, na mga dating bumoboto sa inyo? So, wala daw kayong inambag, diretso. Sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Galit na galit. Para bastusin. Para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Pinipiling panahon, ha? Kahit linggo. Baka lapitan ko ng linggo yan. Sabi niya, day off niya. Ang galing, ah. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Yes, walang makamutan tapang. Tayo na, yun lang. Yun lang, ate. Hutang ina, may sagot si Madam BP. Ate, makinig ka, ate. Abante. Ayan, nakita mo naman kung gaano kaganda yung BP namin. Nakaganda. Tangina na nga, asar pa to eh. Hindi, wag ka na nang-aasar. Yung mukha mo, parang inaasar mo pa yung anak ni Abante. Hindi naman ganyan mukha nun eh. Alam mo si Inday, kahit pinapapangit niya yung mukha niya, ang ganda pa rin niya. Yung anak ni Abante, kahit na anong make-up siguro nun, putang inang yan. Ganun pa rin ang tsura nun. Parang naka-belt bag eh. Sige nga, ano nga ito? Anong masasabi mo doon sa sinabi nung anak ni Abante? Sabi ko sa iyo Abante. Yung tatay mo nga nag-ambait eh. Nakita mo, anong sabi nung tatay? Sabi nung tatay doon sa sagot niya kay BP Sara. Kasi wala naman talaga si BP Sara ang ginawang mali sa inyo. Tumayo lang si BP Sara doon, ipinakita yung kanyang picture.
Tapos tinanong niya, anong masasabi niyo sa picture na to? Yung tao sumigaw, walang respeto! Walang respeto. Inuulit lang ni Inday Sara, anong kabastusan yun? Wala siyang bastos na sinabi. Guilty lang kayo masyado. Masyado lang kayong nasaktan kasi linis-linisan kayo. Bait-baitan kayo, baka punta kayo langit-langitan yan. Oh, hindi ba? O, kita ninyo. Simple lang. Ano sabi ni Abante? Sabi daw ng Diyos, puta, ginamay pa Diyos. Love your enemy. Oh. Yun daw may mga galit sa'yo, ay mahalin mo, patawarin mo na, pinapatawad na daw niya. Si Inday Sara, well, sorry ka, Abante. Dahil hindi ka mapapatawad ni Inday Sara. At kapag presidente na si Inday, galingan nyo ha. Sabihan mo doon sa mga prosecution team ng Kongreso na galingan nila. O, galingan nila. Kasi kapag hindi na impeach si BP Sara sa Senado dahil mananalo ang Duterte, nako po, utangin lang yan. Sigurado ako hanggang sa huling sentimo ng mga ninakaw nyo, hahabulin yan ni Inday Sara. Oh, yun ang sabi ng tatay. Mantakin mo, yung tatay, nagpatawad. Yung anak, ang dami sinasabi. Di naman kagandahan. Sikat ka, te. Ha? Sikat ka. Di ka naman sikat. Nagpapasikat ka, mantakin mo ang gusto mong pitasin si Inday Sara. Bago ka magamit kay Inday Sara, sabihan mo tatay mo. Picture ng nakahubad, nakadlabas dila, natutulog. Sabihin mo sa tatay mo, ayusin yung portfolio niya. Hindi yung kung ano-ano yung ginagawang kabulastugan tapos magagalit kayo kapag sinisita kayo. So eto, si BP Sara. Anong sagot ni BP Sara sa anak ni Abante na hindi na nga kagandahan, hindi pa katalinuhan? O ito, pasok. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko. Ayun. Tatay mo naman pala na una kupal ka eh. Ha, konsihala, yung kupal mo naman palang tatay ang nauna eh. Tapos sasabihin niya dun sa preaching niya na love your enemy. O doon so ibig sabihin enemy ang tingin niya kay Inday Sara. O, di ba? Oh, so tatay mo naman pala na. Oo nga, hindi naman namin kilala yung tatay mo eh. Putang, nang pakialam naman namin sa Abante na yan. Hindi naman namin kilala yung kumag na yan. Oo, nakilala lang naman yan kung ano-ano nang pinagsasabi tungkol sa mga Duterte. Nung biglang kinakana na si Inday Sara, kinakana na si Pangulong Duterte, doon lang naman nakilala yung kumag na. Hindi naman talaga kilala yung tatay mo. Gusto mo, itago mo sa bulsa mo. Naman kami paki dyan. Pero kayo ang nauna. Kayo ang nauna na naninira sa mga Duterte. O hindi ba? Kayo yung mga siga-sigaan dyan sa Kongreso. O, kaya sabi ni Inday Sara, dapat matalo na itong mga putragis na ito dahil ginagamit nila yung kapangyarihan nila sa Kongreso para magsiga-sigaan at babuyin yung mga ipinatatawag nilang mga tao dyan. Well, hindi lahat. Kasi ako, hindi naman niya ako ginanon eh. Kaibigan ko nga si Abante, malapit nga kami sa isa't isa eh. Kinamayan pa nga ako niya, nagpasalamat pa nga sa akin yan, nagpunta ako ng Kongreso eh. Sinabihan niya pa nga ako na kampanya ko siya dyan sa mga subscriber ko ng mga taga District 6 ng Maynila eh. O kaya lang sabi ko, nek-nek mo. Sa isip ko lang naman. Oh, hindi ba? So kayo ang nauna, tapos ngayon iiyak ka. Nakita mo ba? Nakialam yung mga kapatid ni Inday Sara? Hindi naman. Si Inday Sara, sinisiraan ng tatay mo, siya mismo yung tumayo sa entablado. Ikaw, di ka naman kasali. Di ka naman kasali. Tatay mo tsaka si Inday Sara eh. Usapan to ng mga matatalino eh. Oo, tsaka na, sasali-sali ka. Ayan ngayon, napahiya ka ngayon.
walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nagdoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila, tinanggalan nila ng barangay. Oh, Pacquiao. Oh, ano ka ngayon, madam, ha? Ano ka ngayon, madam? So imagine ha, meron si VP Sara Duterte, alam mo, ang maganda kay VP Sara Duterte, ganito siya kagaling ha. Noong nanalo siya ng Vice President, si Leni Robredo, meron lang siyang Office of the Vice President diyan sa Quezon City. Meron siguro siyang mga regional offices. Pero, alam mo ba ang ginawa ni Inday Sara? Kaya dito mo talaga makikita na ang mga Duterte, ang gusto talaga nito tumulong sa kapwa tumulong sa lahat ng Pilipino Gumawa siya ng napakaraming satellite offices sa buong Pilipinas. Satellite offices hindi ito regional offices. Kasi kapag ang mga regional offices, ilang region lang tayo. Di ba? Ilang region lang Pilipinas. Di ganun lang karami ang ang opisina mo. Si Inday Sara, buong Pilipinas, satellite offices. Alam mo kung ano ang ginagawa ng mga satellite offices na yan? Nagmo-mobilize kapag may mga bagyo. So kapag halimbawa dito sa nasasakupan ng halimbawa sa kalayuan na ng Timbuktu, nagkabagyo, may opisina siya doon. Doon nila sinisimulan yung pag-responde. So mabilis kasi may opisina na siya doon kaagad. Kapag humingi ka ng tulong, taga Mindanao ka, hindi ka na lilipad papunta sa kung saan mang lugar may opisina si Inday Sara. Kasi nga dahil marami na nga siyang satellite offices, maliliit na mga opisina, kaya ngayon nakakapagbigay na siya ng tulong kahit na nang mabilisan na hindi na kailangang mamasahe ng malayo, magbiyahe ng malayo ng mga Pilipino. Kasama lahat yan. Medical assistance, burial services, scholarship, lahat nandiyan na. Oo, ngayon, itong 2025 budget, humingi si VP Sara ng mas malaking budget. Ang problema, hindi siya binigyan ng mas malaking budget, binawasan pa nga yung budget niya. Hindi siya binigyan ng mas malaking budget, kaya siya humihingi ng mas malaking budget kasi nga, kapag may mga tao na lumalapit sa kanya, tapos concern nyo ng DSWD, nabibigay yun ng AKAP or ng TUPAD or ng tinutulungan pa rin niya. Hindi, kumbaga, instead, papuntahin ko sa'yo, hindi ko bigyan ng tulong, pumila yan, papuntahin ko sa'yo, nagsayang na ng oras sa akin, magsasayang pa ng pamasahe papunta sa'yo, tutulungan mo rin naman, bakit hindi na lang ako tumulong dito? Kaya humihingi siya ng dagdag na budget para dun sa mga taong lumalapit sa kanila na hindi alam na hindi pala yun yung tamang ahensya para lapitan. Okay? So naglagay yan ng satellite offices sa buong Pilipinas at meron sa Maynila at ang kinikiter nun buong Maynila. When you say buong Maynila, pipila dyan for the past 3 years. Gumagana po yung opisina na yan, nagbibigay ng tulong sa mga taga Maynila. Ngayong konsehala, putang ina, hindi mo alam yan? Hindi mo alam na may satellite offices, may satellite office si VP Sara dyan sa Maynila na tumutulong sa mga constituents nyo? Abay, tanga ka. Kung hindi mo alam yan, abay, boba ka. Tatakbo-takbo ka ng konsihal tapos wala ka palang alam mismo sa nasasakupan mo. Ang lakas ng loob mong manumbat tungkol sa nasasakupan mo. Walang naitutulong. Yung pala mga kalabit pengi kayo, mga kupal kayo. Ano ngayon? So ano ngayon ang isasagot mo kay VP Sara dito sa sagot niya na to? Wala, nga. Ang hilig mo kasing sumausaw, hindi ka naman kasali. Ang tanda-tanda na ng tatay mo, pinagtatanggol mo pa. Babayaan mo yung tatay mo harapin yung mga problema niya. Aputya yan, nakikialam ka, wala ka namang alam. Kaya magsilbing aral na to sa'yo.
Sa anak ni Abante. Magsilbing aral na to sa'yo. Kapag ka hindi mo kalibel, huwag kang nakikialam. Unahin mo yung kakapiranggot na mga na mga putante dyan sa napakaliit nyong distrito na hindi nyo mapayaman-yaman. Bago ka makialam sa isyong pangnasyonal, ha? At saka huwag ka sinungaling. Huwag mong sabihin na walang naitulong ang mga Duterte sa Maynila. Dahil hindi gaganda ang Maynila kung hindi sumunod si Isko Moreno sa model ni Pangulong Duterte sa pag-aayos ng bayan. Di sana magulo pa ang Maynila. Kaya dapat kayong mga lumang mga politiko na dyan na nagpapalaki lang ng tiyan, tinan mo, laki ng tiyan mo. O kayong mga politiko dyan na nagpapalaki lang ng tiyan, magtrabaho kayo. Kapag nanalo kayo, magtrabaho kayo. Hindi yung puro kayo pakulay ng buhok. Kung ano-anong pinaggagawa nyo, puro kayo make-up kayo ng make-up. Magtrabaho kayo. Mamuhay kayo ng naaayon sa mga sweldo nyo. Kaya bang yabang nyo, kala nyo may mga napatunayan na kayo, konsihal pa lang kayo, bay pumabatikos na kayo sa Vice President? Sorry ka, ma'am. Baka pwede kang pumalit sa tatay mo bilang kongresista pero hindi dahil gusto ka ng mga taga Maynila. Dahil sa political dynasty ninyo. Pero tandaan mo, one of these days, sa 2028, presidente na to si BP Sara, baka isa ka sa mga kumakatok sa pintuan ng Malacanang, ha? Magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos kapag binigyan ka ng karma ng Diyos. Putang ina, hindi ka makakatingin sa mga mata niya. Kaya ayan, magsilbing aral yan, ha, yung mga na yan. Ano pa pag-uusapan natin ito? Matindi rin ito, mga bossing, ha. Matindi rin itong pag-uusapan natin na ito. Ang alyansa ng mga kupal na hindi na nangangampanya, sinagot yung batikos ni BP Sara Duterte doon sa 20 pesos na kilo ng bigas. Tanginan nyo, lulukohin nyo pa kami. 20 pesos na kilo ng bigas, 3 years ago pa pinangako. Ngayon lang tuto pa rin, tapos gusto nyo magpasalamat kami. Nagkalat yung mga video na yung 20 pesos na kilo ng bigas, puro bukbok naman pala. Pero kinakain-kain naman daw nila yan dyan sa Department of Agriculture. Pucha yan, totoo nga. Yung bali-balita na baka panghayop na yan. Kasi kinakain na ng mga taga-DA eh. Hindi ba? Real talk lang naman. Mag-e-eleksyon. Doon sa lugar na mahina sila, Visayas, doon sila unang magdi-deploy. Di naman tanga Pilipino. Alam natin na yung alyansa malakas sa Luzon. O bakit hindi kayo sa Luzon nagbigay ng 20 pesos na kilo ng bigas? Karamihan ng mga magsasaka natin nasa Luzon. Bakit doon kayo sa Bisaya? Kasi nga mahina kayo sa Visayas. Hindi ba meron kayong rally sa Cebu? Hindi nyo na tinuloy. Di ba meron kayong caravan rally sa Mindanao? Hindi nyo na tinuloy. Di ba ang dami yung mga rally na kinansilan nyo? Di ba nagkakawatak-watak na kayo? Si Tolentino kung kani-kanino nang lumalapit na mayor para lang i-kampanya siya. Pati si Pacquiao kung kani-kanino na nagpapataas ng kamay. Alam nyo kung bakit lumalapit yung mga kandidato nyo kung kani-kaninong mga mayor? Kasi nga, bulok yung alyansa ninyo. Yung presidenteng ng Pilipinas na nangangampanya sa inyo, bulok. Mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano ka bulok. Mga traidor, sinungaling. Pinuno ng fake news sa bayang Pilipinas. Kasama pa to si Abalos. Puta, isa ring fake news yan. Yang kumag na yan. Ngayon, sinabi ni Inday Sara na it's too late yung kanilang 20 pesos na kilo ng bigas. Bakit ngayon pa kung kailan mag-e-eleksyon, ano yan, para tumatak kayo sa tao at iboto kayo ng tao? Yun ba ang gusto nyong gawin? Kasi ganun talaga para sa amin, yun talaga yun. Kasi tingnan mo
Subsidize ng gobyerno yung 20 pesos na kilo ng bigas. Binili ng gobyerno sa mga magsasaka ng mas mahal, ibinibenta nila ng mas mura, so palugi. When you say palugi, masama yun. Tama? Palugi. Ibig sabihin masama yun. Kapag nalugi ka, yung pera na nalugi sa'yo, dapat napunta pa sa ibang proyekto yun. Pero dahil nga sinungaling ang presidente at hindi niya naman talaga kayang panindigan yung kanyang unang mga ipinangako, kahit malugi ang Pilipinas, okay lang basta matupad. So anong tawag dun? Band-aid solution. Kasi yung 20 pesos na kilo ng bigas, gusto natin yan, yung natural. Yung talagang natural. Halimbawa, ang presyo ng palay ay 10 piso na lang. Tapos ang presyo ng bigas nabibili ng 15 pesos. May bibenta sa pamilihan ng 20 pesos para may tubo naman ng konti. Tama? Di ba dapat ganon? Hindi. Mahal ang presyo ng mga magsasaka. Actually, mahal ang presyo ng magsasaka. Babaratin ng gobyerno. Tapos ibibenta pa ng gobyerno ng palugi. Kanino? Doon din sa magsasaka na pinagbilan niya. Hindi ba palpak? Pakinggan ninyo yung sasabihin netong mga kandidato natin. Kasi di ba i-roll out na sa Visayas yung 20 pesos na bigas. Sabi po ni VP Sara kagabi lang to, too little too late to comply with the campaign promise ngayon. So as admin Di ba? Too little too late to comply with the campaign promise. It was promised 3 years ago. So ano yun? Kung halimbawa ako, jowa mo ako, babaero ako. Pero sa totoong buhay, hindi ah. Kung ako jowa mo, babaero ko, tapos nagsabi ako sa'yo, hindi na ako mambababae. Hindi na ako mambababae. Tapos, nahuli mo ako after a year. Nambababae pa rin. Tapos nangako ko sa'yo, hindi na ako mambababae. After a year again, nahuli mo na naman ako. Tapos, sa pangatlong taon, sasabihin ko sa'yo na, sorry na. Tutuparin ko na, hindi na ako talaga mambababae. Sigurado na to. Pangatlong taon, hindi na ako mambababae. Putangin na, napudpud na yung betlog mo, kakapambababae mo eh. Tapos, tutuparin mo after 3 years. So, okay lang ba sa inyo yun? Okay lang ba na mga jowa nyo, mangako na namamahalin kayo habang buhay pero sa susunod na taon niya nagagawin? Yung sinasabing hindi na ako ulit. Ano pala yun? Hindi pala kailangan agad-agad yun. Pwede palang malate yun. Papayag ba kayo ng ganun? So, ganun din yun. Ilan lang naman yan na pinangako ng presidente? Yan lang naman. Yan lang naman yung bukod tangi pinangako ng presidente. Ano pa yung ipinangako ng presidente na hindi niya tinupad? Yung pagsunod sa yung ginawa ni Pangulong Duterte, yung ni Pangulong Marcos pala. Anong ginawa ni Marcos na ano yung mga hindi ginawa ni Marcos na ipinangako niya? Pangako niya, itutuloy niya yung build. Hindi nangyari. Wala tayong big ticket project. Sabi niya, itutuloy ko yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang daming drugs ngayon. Walang ginawang matino itong taon to. Sa loob ng 3 taon, pinakamalaki inutang. Anong nangyari? Wala. Nga. Walang big ticket project. Walang significant na naramdaman tayong pagbabago sa bayang Pilipinas. Puros kasinungalingang kupal na to. Puros politika. So, it's a little too late. It was promised 2022. Ngayon, gagawin. Tapos, sa Cebu, ang masaklap, subsidized pa ng gobyerno. Naging Department of Agriculture Secretary pa yan. Hindi ba? Sabi nga niya, ayan a little too late. Talagang late na kung kailan magkakampanya. Di parang yan, legal vote buying na naman yan. Ano kayo mag-alala? Hindi tanga ang Pilipino. Hindi tanga tao. Alam ng tao na ginagago nyo lang sila. Sinong matutuwa sa inyo? Inuna nyo sa Visayas.
Tapos pagkatapos ng eleksyon, doon nyo gagawin dito sa Luzon. Ay, ang dami nyo na yung pinangakong hindi nyo tinupad. So, sino pang maniniwala sa inyo? Ano pa masasabi nila? Candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? Well, may kasabihan, better late than never. Yun, ang putangin na pinakakagaguhang narinig ko sa isang politiko. So, iboboto mo ba to? Ito lang question ko sa mga nanonood ngayon. Iboboto nyo ba tong gunggong na to? Na ang sasabihin sa'yo ay better late than never. So, ibig sabihin, Tito Soto, kung nangako ka, kung ano yung ipinangako mo ngayon, after 5 years, dun mo lang gagawin, yan ang isasagot mo sa amin, at least tinupad ko, better late than never. Tangina, saan ka makakakita ng mga kumakampanya, tumatakbo bilang mga lingkod bayan na puta ina, gusto nila na ganito ang mga utak nila, better late than never. Kumbaga, better late than absent. Putang ina niyan, kapag ka ikaw Pilipino, nangangailangan ka ng tulong, hindi ka na dapat pinag-iintay. Kaya nga noong kampanya, pinili namin, noong 2022, pinili namin si Isko kasi bilis kilos. Kailangan natin yung mabilis na kilos. Tama. So, i-apply natin yung logic mo na better late than never sa isang lalaking naghihingalo na. Oh, diyan sa nasa ospital na nakapila pa, nandoon pa siya sa dulo ng pila. Naghihingalo na siya. Oh, na-atensyonan siya ng doktor, huli na ang lahat, mamamatay na siya. Pero kung nagawa sana kagad yung mga procedure sa kanya, baka nabuhay pa siya. Pag may buhay ng tao na nakasalalay, Tito Soto, kailangan agad-agad yung tulong. Agad-agad yung biyaya, ang serbisyo agad-agad. Hindi pwedeng better late than never. So ang pasok mo alas 8, magtatrabaho ka alas 4 ng hapon para isang oras na lang. Anong naibigay mong serbisyo nun? Mali yan, sir. Yung better late than never. Maling-mali po yan sa public servant. Kasi ang pera ng taong bayan, taon-taon, kinukuha niyo yan, mga kupal kayo. Taon-taon may budget kayo on time. Kalahati ng taon nitong 2025, pinag-uusapan nyo na yung budget ng 2026. Okay. Pagdating ng pagtungtong ng January 1, putang ina, nasa inyo na yung pera para sa 2026. Tapos ito ang sasabihin mo, better late than never. Anak ng tinapay kayo, nasa inyo na yung pera ng taong bayan, tapos ang susolusyonan nyo yung problema namin sa katapusan na. Di pwede yun, sir. Kumakain kami, buti kayo. Ang yayaman nyo, putang ina, kahit araw-araw mag-steak kayo, maglitsyon kayo, okay lang. Ang dadami nyong pera, pero sa mga Pilipino na naghihikahos, kailangan agad-agad yung serbisyo. Sir, kailangan po agaran, mabilisan, hindi pwedeng matagalan. Anak ng tinapay naman, oh. Mantakin mo tatakbong senador, ganito mag-isip. Pag pumasok ng alas 8 ng umaga, magtatrabaho alas 3 na ng hapon para may 2 oras siyang at least nagtrabaho kaysa naman wala. O kaya walang unlad ang Pilipinas. Kaya ito si Tito Soto, ilang termino na, walang nagawa sa buhay. Walang nagawa sa bayan na significant. O bakit? Papaano? Yung unang 3 taon siguro niya. Okay lang sa kanya na wala siyang output. Basta, importante, bago matapos yung termino niya, meron siyang ipapasang batas siguro. Better late than never. Okay lang sa inyo yun? Deserve nyo ba yun? Deserve nyo ba yung better late than never? Hindi nila deserve. Hindi deserve ng taong bayan yan. Ang taong bayan, kailangan namin ng tulong mula sa gobyerno agad-agad. The soonest is much appreciated. As soon as possible.
aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. O yung 1 milyon per year na na pangako ni Bongbong Marcos na pabahay, ano ng status? Wala nga. Bakit nyo iboboto tong mga to? O ito pa ibang sagot. Ito pa, pakinggan nyo. Yung mga alyansa. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam kung paano gagawin. Putang ina. Bakit ipinangako kung nung umpisa hindi naman pala alam paano gagawin? Mantakin mo, Tito Soto, si Bongbong Marcos, ganito palang kaliit yan. Ganito palang yan kaliit. Putang ina, presidente na tatay niyan. 25 years naging presidente tatay niyan. Nagtrabaho pa yan bilang pagkatapos naging gobernador, congressman, senador, Department of Agriculture Secretary. Ang dami ng dinaanan ng kupal na yan. Tapos hindi niya alam yung gagawin niya. Bakit pa tayo boboto ng isang kandidato na hindi niya alam yung gagawin niya? Bakit hindi tayo bumoto ng kandidato na alam niya na? Kaya nga may plataforma eh. O hanapan natin ng plataforma. Ito plataforma ko. Alam mo ba si Pastor Kibuloy, yung nagawa niyang parang suggested na mga bills na habang nakakulong, kompletos, direkados, may detalye. Alam niya kung saan niya kukunin, paano niya kukunin. Tapos kayo, gina-justify nyo yung incompetence ni Bongbong Marcos na malay nyo, hindi niya alam paano gawin. Ngayon, kayang gawin. Putang ina. Tinan mo, Tito Soto, Anong ginawa ng Pangulo ngayon? Subsidized ng gobyerno. They bought the bigas for 36, sold it for 20. 36, 33. O sabihin na natin 33. And sold it for 20. Lugi tayo ng 13. Hindi niya alam yan. Noon hindi niya pa naisip yan. Hindi ba nung nakaraan pa may mga kadiwa, ganyan na ginagawa nila, hanggang 25 nga lang yung kaya nila eh. So ibig sabihin, alam na nila to, and itong ganitong katarantaduhang ginagawa nila ngayon. Question, wala yan sa GAA ng 2025. Saan kukunin yung budget niyan? Pasensya na, Tito Sen, gusto rin kita eh. Kaya lang kasi sumama ka dyan, rambulan tayo. Pero sir, mali po yan. Maling mindset niya. Tumanda na kayo sa Tumanda na kayo sa politika, sa pagiging senador. Tapos, ang sagot nyo, baka hindi nila alam paano gagawin nung una. So, napakabobo nila. Hindi nila alam na using public funds, they can subsidize para bumaba yan. Matagal nang yan eh. Matagal nang posible yan at matagal nang ginagawa yan. Yung pagsasubsidize gamit ang pera ng gobyerno, ginagawa nga natin sa PhilHealth yan eh. Yung subsidy, hindi naman yan bago, ngayon lang na-imbento yan eh. Tagal-tagal na yan. Kadiwa, last 2 years, ginagawa na yan eh. Hindi nga lang sustainable. Yun nga yung sinasabi natin, na kung makapangako kayo na tupad na ang pangarap na 20 pesos na kilo ng bigas, akala mo natural 20 pesos. Pera pa rin naman ng taong bayan yung ginagamit para bumaba yung presyo na yan. Na imbis na sana yung 13 pesos per kilo, mapupunta sana sa ibang proyekto. O hindi ba? Tapos sasabihin mo, hindi nila alam paano gagawin noon. Ngayon, alam na nila yung gagawin. Ay, niloloko tayo ng mga senador na to. Kaya nga, mga kababayan, itong mga senador na to, wala. Kapag tinangkilik mo ang mali, ibig sabihin, you are as liable. Kasing kriminal mo. O ano pa? Ano pa ang masasabi nila? As I said kanina, sa subsidy raw, gobyerno daw magbabayad. Kesa nga makukurap lang eh. Ng putya. So, kesa daw makurap yung 13 pesos kada kilo na binayad ng gobyerno, ibayad na lang dito. Hindi ba parang corruption din yan? Yung pera daw ng gobyerno, tingnan mo ang mindset yung pera daw ng gobyerno, kesa kurakutin, ilagay na lang dito sa subsidy. Pero sir, hindi mo ba naisip na yung pera sana ng gobyerno napunta sana sa tulay, napunta sana sa highway, napunta sana sa pagpapagawa ng ospital, hindi ba sana mas maganda tulong nun?
Di ba? Kung ginawa lang sana talagang affordable ang bigas, tapos yung sinasubsidy ng gobyerno, pinanggagawa natin ng mga kung ano-anong makakatulong sa buhay natin sa pangmatagalang panahon. Di ba dapat ganun? So parang ginagawa niyong tanga yung tao na isubsidy na lang natin at least 20 pesos kilo ng bigas kesa makurap. So sinasabi mo ba talaga kurap kayo? Ganon? Hindi ba? Maganda yung sinasabi mo. Pero may mas maganda yung sinasabi ko. Na instead yung pinangbayad doon sa pinang-subsidize natin sa bigas para bumaba, ginawa sana natin infrastructure, programs for the poor, training, pera sana yan para sa training ng mga upskilling ng mga Pilipino para naman yung ating labor force mag-benefit. Diba? Dinagdag sana yan na dinagdag sana yan sa healthcare, diba? Para libre na sana yung dialysis, libre na sana yung chemotherapy ng may mga cancer, diba? Sana ganun, hindi eh. Mantakin mo pera ng gobyerno na nakatabi, na dapat sa proyekto, dinala sa bigas. Naging DA secretary pa yung presidente natin tapos ganito lang yung maririnig mo. Sige, diretso. Ano pa yung masasabi ng ibang kandidato? Kanina lang gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Oo. Hindi talaga namin gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Kaya ang gusto namin matalo kayo eh. Hindi namin sinasabing kurap kayo ha. Hindi namin sinasabing kurap kayo. Pero gusto namin yung bago, yung alam namin di magnanakaw. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin at maging mura ang bilihin. Yes, maging... Tsaka ang problema nga niyan, Tito Soto, ikaw for a fact, alam mo yan, it's not, malulugi ang gobyerno natin kapag sinustain natin yan. Pagka tinuloy-tuloy natin yan for 1 year, lugi na gobyerno natin. Wala na nga pera gobyerno, ninanakaw na nga, malulugi pa. Double whammy na yan, di ba? O kaya naiintindihan nyo yung issue natin sa bigas, 20 pesos yung presyo. Ngayon, yung taxpayers' money, pinambili doon sa bigas, 33 pesos halimbawa. So binili natin ng 33, tapos binenta natin ng 20, lugi tayo ng 13. Sinong lugi? Ang gobyerno? Oo, at saka tayo, taxpayers' money. Sana yung 13 pesos na yun napunta sa ibang produkto, ibang proyekto, di sana, mas masaya, mas maalwan ang buhay natin. 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos may budget tayo para sa mga infrastructure. Putang ng sarap ng buhay ng Pilipino. Kaya lang hindi nga yun ano nga ito? Artificial na pagbaba ng presyo to dahil kailangan pa nating gumastos para dito sa bigas na to. Kuha nyo. Parang lang din yan. Parang nagsalok ka ng tubig. Parang tubig lang yan na sinalok mo, tapos ibinuhos mo, tapos inaantay mo dun sa kabilang dulo, sasalukin mo ulit. Nagpagod ka lang. Nagsayang ka lang ng pagod. Ano pa masasabi ng ibang magagaling na kandidato ng alyansa? Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Anong trabaho ng gobyerno? Hindi daw ganun ang trabaho ng gobyerno ha. Kung maibibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi... Yun, patay tayo dyan. Putang ina, nagalit na si Abby Binay. Ang trabaho daw ng gobyerno, kung may bibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Bakit 3 years bago ibinigay yan? Kung kaya naman palang ibigay yan ngayon, bakit hindi pa ibinigay noon, Abby? Kasi ang sinasabi ni Abby Binay dito, nagkataon lang na eleksyon. Antayin pa ba natin matapos yung eleksyon bago ibigay to? Kaya na nating ibigay ngayon. So dapat ibigay na natin ngayon. Tanga ka pala eh. Kaya naman palang ibigay ngayon, ba't hindi pa binigay noon? Bopols ka pala eh. Walang hiya. Sige, ano pa sasabihin? Mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. So kumbaga sa accomplishment ngayon na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. Accomplishment niya na meron siyang nagawa in the first 3 years. Yung pagbaba ng presyo ng bigas, kampanya pa lang yun na pinapangako niya eh. So accomplishment na to sa'yo.
na nalulugi ang gobyerno sa kada nagbebenta tayo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ba? Kaya nga, anong sabi ni Salceda? Imposible yan. Na yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pwede siguro, ganito gawin natin. Oo, wag na tayong bibili sa local farmer. Bibili tayo direkta sa Vietnam. Magkano lang ang bigas sa Vietnam? 18 pesos per kilo, mabibili natin yan. O, tas ibibenta natin dito ng 20 pesos per kilo. Wag mong lalagyan ng buwis. Tanggalan mo ng buwis, ang bigas, tanggalan mo ng ganito. Bumili tayo sa ibang bansa, ibenta natin dito ng 20. May kita tayo kahit papaanong dos. Yun sanang maganda. Kaya lang ang problema, patay yung mga magsasaka. Bakit? Hindi ka na bibili sa magsasaka eh. Bibili ka na, mag-aangkat ka na lang eh. Bakit pa sila magtatanim? Hindi naman nila kaya lunukin lahat ng tinanim nila. Nung inaani nila, hindi naman nila kaya lunukin yun ng sila-sila lang. Kaya nga sila gumastos eh, para kumita sila ng pera eh. Kaya nga sila nagnegosyo bilang mga magsasaka para maibenta nila yung kalakal nila, mapaikot nila yung pera. Hindi ba? Ultimong gobyerno na nagsasabi niyan, Abi Binay, na imposible yan. Tapos ngayon, ang sinasabi mo, parang utang na loob pa na. Salamat nga kayo, tinupad eh. Pagka tinupad, gusto. Ay, pagka tinupad, ayaw nyo. Pag hindi tinupad, binabatikos nyo. Pinangako kasi. Tsaka Abi, hindi kasing tanga mo, Pilipino. Hindi kami kasing tanga mo. Hindi kami kasing tanga nung mga nireregaluhan nyo sa sa lugar ninyo. Yung mga nireregaluhan nyo ng mga bag, sapatos. Natuwan-tuwa sa inyo. Hindi kami ganun. Mas gusto namin yung pangmatagalan, yung panghabang buhay. O yung hindi nanghihingi ng limos, yung dignidad mo intact. Yun yung gusto namin, hindi yung para kayong mga namamalimos kayo ng, yes, may 20 pesos na kilo ng bigas na, pero hindi nyo naman sinasabi na, oy, sa bawat kilo na yan, 13 pesos ang nalugi sa gobyerno. Hindi nyo naman sinasabi yun, tinatago nyo naman yun. Ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan pa rin. Saan ba? Tumutulong na gobyerno. So ano yun? Tanga ka pala eh. Trabaho nyo yan eh. Ha? Trabaho nyo sa gobyerno ang tumulong sa tao. Kung pipintasan kayo, abay putang ina, ayusin ninyo yung serbisyo nyo. So galit ka sa mga taong namiminta sa gobyerno? Ha? Eh kung kapintas-pintas naman talaga eh, ba't ka magagalit? Loka-loka ka pala eh. Ha? O, ganyan ba kayo sa Makati? Bawal pintasan yung yung paglilingkod nyo? Putang ina, hindi kayo mga hari. Tandaan ninyo, public servant kayo, servant, katulong. Ha? Katulong, alipin. Okay? Kailangan nyong mapasaya yung mga pinaglilingkuran ninyo. Kung binatikos kayo, ibig sabihin, hindi masaya sa pinaggagawa nyo. Oy, bakit mo ipamumuka sa amin na may ginawa na nga galit pa rin kayo? Kulang, ma'am, kulang. Nang tinapay ito, kayabang-yabang nito, kala mo naman... kung hindi lang naman kung hindi lang naman mayaman yung syudad mo, tingnan ko kung may nagawa ka sa Makati. Yung mga ginawa mo naman sa Makati, matagal nang ginagawa yan ng mga nauna pa sa'yo. Tumigil ka nga. Tayo lulugar. Ang hirap ng posisyon na to. Mahirap talaga posisyon, kaya huwag ka nang tumakbo. Mahirap talaga ang posisyon. Kaya wag na kayong magsitakbo. Pagka tinutulungan mo yung kahirapan at saka gutom, nothing is too late, nothing is too little. Hindi, sir. Kapag tumutulong ka, kailangan agaran. 3 years ago na yan eh. Hindi naman yan ngayon lang nanalo yung tukmol na yan eh. Binigyan na nga natin ng 2 taon na honeymoon period yan eh. Hindi ba? Tama yan na kapag dating sa tulong, sa tutulungan, walang oras, walang panahon yan. Pag tutulong ka, yan, agad-agad. O bakit inabot ng 3 taon? Kailangan naman pala mabilis. Kailangan naman pala agaran. O bakit inabot ng 3 years yan?
Anak ng tinapay itong mga alyansa na to. Ang tatanda na kasi. Magpahinga na po kayo. Huwag na kayong tumakbo. O napakinabangan na po namin yung mga galing ninyo doon sa ilang termino ninyo bilang mga senador. Okay na yun. Okay na yun, sir. Gutom yan sa kakahirapan yun lang. Yun, tama ka dun. Gutom yan at saka kahirapan. Bakit after 3 years pa yan? Gutom at kahirapan dapat inadress yan unang taon pa lang ng panunungkulan ni Bongbong. Bakit umabot ng 3 taon tapos kinonsinti nyo pa? Ay, nako naman, si Lacson, ito, yung pangunahing sinungaling na kasapakat ni Torre tsaka ni Marbil. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam nyo lahat ito, matagal maganda intensyon? Maganda intensyon ng Pangulo? Maganda ba intensyon na after 3 years doon lang niya dineliver yung pinangako niya? Anak ng tinapay. So ganyan kayo magtrabaho? Pangako na o work later, ganon? Mithiing gawin 20 ito. I mean, it's on the record. Ayun na nga, matagal niya nang mithiing gawing 20. Bakit ngayon lang? Bakit yung pagsasubsidize ng gobyerno, hindi ba yung pwede nung 1 taon pa lang siya na presidente? Kailangan, ngayon lang nila naisip na pwede yung isubsidize ng gobyerno yung kulang para mapunan yung 20 pesos na kilo ng bigas niya? Bakit ngayon lang? Yun nga yun eh. Bakit ngayon lang? Yun hindi nyo maipaliwanag. Lahat kayo puro alibay. Kasi nga, better late than never. Maganda naman yung hangarin. Wala kaming maganda talaga yung hangarin. Ang tanong, bakit late? O ngayon ba ito? Sobra ka naman, Boss Dada. Maka-demand ka naman. Bakit late? Oo, kasi pag kumuha kayo ng buwis ng taong bayan, update. Tangina real time. Ang sweldo ng Pilipino, pagka kuha, putang inang yan, bago pa makuha ng sa ATM, puta kaltas na. Yung mga taxes ng mga Pilipino, yung chichirya na binili mo sa tindahan, putang ina, binayaran mo na kagad yung buwis nun bago mo pa man mabuksan. Diba? Ganun kayo kumulekta ng buwis sa taong bayan. Tapos gusto nyo, pag hinanap ng taong bayan, yung ginhawa ng buhay, gusto nyo may timeline. Ay, nako po. Talaga naman, Abalos. Tingnan ninyo, matagal na mitiin. At ngayong ginawa niya, isa being bash dahil eleksyon, hindi naman gano'n. Basta... yun ang totoo eh. Hindi ba? Kaya naman palang gawin ngayon. Bakit hindi nagawa noon? Di ba? Hindi ba available yung pagsasubsidize ng gobyerno noon? Ngayon lang naging available yan? Di ba? Nag-DA secretary pa siya, halos 1 taon. Siya ang DA secretary. Bakit ngayon kaya, dati hindi? Anong sabi ni Tito Soto? Wala ka nga may sagot dun eh. Buti kasi Tito Soto kahit pachamba may sagot eh. Baka hindi nila alam kung paano nila gagawin nun, kaya ngayon lang. Buti pa kasi si Tito Soto kahit palpak yung sagot, may naisagot. Ikaw, bakit ngayon lang, Abalos? Bakit ngayon lang? Ba't hindi nagawa nun? Putang ina, nandun ka pa. Nandiyan ka pa sa gobyerno nun. Bakit yung talino ng utak mo, hindi mo nagamit para sana yung 20 pesos na kilo ng bigas noong 2022 pa? O kahit nga 2023 na lang eh. Bakit 2025 lang? Kasi may eleksyon. Lulukoyin nyo pa taong bayan eh. Naniniwala ako, napakaganda ng intensyon niya. Napakaganda ng intensyon niya. Ito, tingnan natin kung maganda ba talaga ang intensyon niya. Ayan. Anong intensyon ni Bongbong Marcos? Ibinenta ang gold reserve natin sa halagang 129 billion. Yung 89.9 billion ng PhilHealth. Yung 250 billion ng Maharlika Funds. Yung 62.5 billion sa GSIS, 62.5 billion sa SSS, Land Bank, 62.5 billion. Yan na yata yung kasama sa Maharlika Funds eh. PDIC. Tragis siya. Meron pang 117 billion sa PDIC. Insurance to Yung mga insurance ng mga pera nyo sa bangko to. Confidential funds niya, 4.5 billion. Flood control project, 500 billion. Loan for health system in rural areas, 28.7 billion. For a total of 1.12 trillion pesos. Nasaan na to?
Ang laking pera nito. Asan na to? O hindi ba? Ngayon, sabihin nyo sa amin, maganda ba talaga yung mithiin netong Tolonges na to? Hanap kayo ng hanap. Ha? Hanap kayo ng hanap sa pera kay BP Sara. Pero eto, hindi nyo sinisita. Abay putang ina, magkano lang yung kay BP Sara? Walang 100 milyon. 60 million plus lang yata yun. Sa 125 million, ang questionable, 60 million. Bakit hindi natin questionin itong 1.12 trillion na ito? Oh, hindi ba? Oh, yan. So ngayon, sa lahat ng boboto, dito sa mga alyansa na ito, oh, tanungin nyo yung mga kandidato ninyo bago nyo iboto. Nasaan itong mga pera na ito? At hahanapin ba nila ito kapag naupo sila bilang mga senador? Kasi ako, 100%, ito ang ipinangangako ko, ha? Pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, hahanapin niya lahat yung pera na yan. Okay, 3 years. Ang laki na ng inutang nitong gunggong na ito. Mas malaki na yung inutang niya sa lahat ng mga 6 na taon na nilbihan ng mga presidente sa Pilipinas. Walang big ticket projects, lugmok ang ekonomiya, labas ang mga kriminal, palpak ang services. Ang daming mga proyektong pinahinto. Yan, dahil yan sa magaling na mamang ito. Oh, kaya bahala na kayo kung iboboto ninyo yung mga kandidato nitong kumag na ito. Oh, baka sakali, yung 20 pesos na kilo na bigas na yan, tanginan yan, yun na, at least may achievement na siya. Palakpakan na lang natin si Pangulo. Palakpakan. Salamat sa 20 pesos na kilo ng bigas. Kahit nalulugi tayo, salamat na rin. Oh, napakagaling mo talagang presidente. Imbis na kumita ang bayan, nalulugi pa. Oh, kaya yan. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Oh, kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Magandang araw sa inyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna
sarili.